balikan na lang po natin siya sa walang sound. Di wala to. Walang battery. Saan ba nabibili battery? May motorite yata ako dyan. Hindi ba yun? Now in verse 13, chapter 13, verse 5 to 7, dito halos tayo natapos eh. Kasi nag-brown out nun eh, no? So dito, pinapakita po dito that a Christian, kasi ang naging tema po dito sa verses na ito, etong mga tao ito, mga kapatid, they try to criticize St. Paul. At hindi lang nila criticize, kundi talagang binabagsak po nila. They question the apostleship, they question the calling, they question the ministry of St. Paul. So, kinikriticize po nila. But in return, ang ginawa naman ni St. Paul, mga kapatid, ay ibinalik niya sa kanila yun, kasama yung kanya pong pagkakahiran o yung pagkakahiran ng Diyos sa kanya, at pinaliwanag niya kung ano yung mga meron po siya sa Bible. Now, the first lesson I have to point out with you guys, yung tinatawag na instead of criticizing someone, instead of criticism, mga kapatid, why don't we have to first examine ourselves? Diba? Yun yung target dito ni St. Paul. Siya sabi ninyo ang inyong sarili kung kayo na nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganun nyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Kristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo ay itinakwil na. So dito, ang fight back ng St. Paul, dinala niya sa mabigat na argument. Bakit? Ang ganda ng kanyang latag eh. Before you criticize me, or everyone of us here, before we criticize each and everyone, why not first examine ourselves? Whether that we are still vain, whether, guys, that we are still in the track that the Lord Jesus Christ wanted for us to walk. Baka wala na rin tayo. See, ang ganda nitong message nito, bakit kanya? Kasi maraming mga Christian ngayon, maraming mga mananampalataya, lagi silang mapamuna, lagi silang mapagtingin sa iba, lagi silang nag-question. Pero hindi panlaban ni St. Paul. Sa ginagawa niyo bang yan, nakikita niyo ba na kayo ay nasa pananampalataya pa? O baka wala na? See? So, kaya dito, yung Corinthians, pinag-isa kami ni St. Paul kung sila'y nasa pananampalataya pa. Why? Because here, the Corinthians tried to, or demanding St. Paul regarding on many things on his calling. Ikaw ba ay karapat-dapat sa aming mag-usap? Karapat-dapat ka ba sa aming mangaral? Karapat-dapat ka ba turuan mo kami? So maraming mga issues po doon. So the next thing, gusto ipakita dito ni St. Paul, mga kapatid, that the real issues, or the real issue, hindi talaga yung pagkakatawag ni St. Paul eh. It's not the legitimacy of the calling of St. Paul, but whether that this Christian are truly in Christ. See, wala kasing pagtatalo kung tinawag ang isang tao o hindi eh. Ang pagtatalo, mga kapatid, at ang totoong issue, kung tayo ba talaga nasa Panginoon pa. See, hindi natin pwedeng bigyan ng argument ang mga taong ang tingin sa atin ay gano'n. This is vital kasi tingin nila yun. Tandaan niyo pa, mga kapatid, ito rin ay paalala ko sa atin. May mga tao, ganito nila tayo tingnan. Gano'n nila tayo tingnan. Huwag kang mag-alala doon kasi hindi yun yung issue eh. You know, sometimes guys, dyan tayo nakukulong eh. We always consider
what the people around us sees us. Ano yung nakikita ng mga tao sa paligid natin, sa atin? Tandaan niyo mga kapatid, hindi po natin kayang kontrolin, turuan ang isip ng mga tao. Wala kang magagawa yun. Kahit na nakangiti sa ating minsan yan, kung nasa likuran naman yan, tingin sa'yo, mukha kang makulaw. Hindi mo yung malalaman eh. Hindi mo yung maintindihan. Kung tingin sa'yo, mukha kang impacta, wala kang magagawa yun eh. But the problem is, the real issue is that whether that we are, he or she is in, or truly is in the Lord Jesus Christ. So better to check out first ourselves. So here, faith is not just simply saying that it is just an intellectual. Hindi ito sa patalinuhan. Bagaman si St. Paul, marami siyang husay at galing, marami siyang dunong, hindi niya brinag yung kanyang mga credentials, kasi hindi niya na nakikita ang pananampalataya na paramihan ng na-achieve. Bagkos mga kapatid, whether number one, that if the Lord Jesus Christ still dwells in our hearts. See, kung nandiyan pa talaga si Kristo, ating Panginoon, sa ating mga puso, hindi yung maraming tayong galing o husay. And the next thing mga kapatid, is not just that the Lord is, kasi marami sa atin ang ministry, ginagamit ng Lord. Ang tanong, nandiyan pa ba si Kristo sa puso natin? Pangalawa, ito yung mas mabigat. May transformation ba sa buhay natin? Nakikita ba kung ang Panginoon nagdidwell sa atin? Nagmamanifest ba ang karakter ng Lord? Kasi kahit magsimba ka, mag-ministry ka, ang mga tao, mga kapatid, makikita ka lang eh. Naalala niyo yun, ewan ko kung napanood niyo ito, yung kwento, na yung isang lalaki, napakahusay niyang tumugtog, pagtapos niya mag-play ng piano, lahat ng tao pumalakpak. Pero yung isang matanda hindi pumalakpak sa kanya. Nung nakita niya yung matanda hindi pumalakpak, umiyak po siya. Then yung pinaka-MC sabi, congratulations. Pero bakit yung umiiyak at malungkot? Sabi niya, kasi yung pinaka-tao yun, hindi ko siya nakitang pumalakpak. Sabi niya, nung MC, isa lang naman siya hindi pumalakpak. Sabi niya, yun nga yung pinaka-nakakalungkot eh. Bakit? Kasi siya yung master ko. Sa kanya talaga ako nag-perform. Kung yung aking ginagawa ay mahusay. Itong mga to, wala naman ko lahat eh. Di ba? Tayo nagbibigay ng approval, hindi po sa tao, kundi sa Diyos. Maraming mga tao pwede kang palakpakan eh. Pwede kang sabihin magaling, mahusay. But at the end of the day, pag ang Lord ba tumayo dyan, as we perform our ministry, mga kapatid, as we perform our duties, our calling, ang Lord ba ay makapagalak natin, mga kapatid? Si kanina, habang nakikinig ako ng isang preacher, actually, nasa way po ako, dahil ang ganda po ng kanyang sinabi. Sabi niya, even the preaching I am doing, sabi niya, it is my offering first unto God. Sabi niya gano'n. Yung ginagawa niyang preaching, it is my worship unto God. Before I feed the brethren, kailangan ako muna ang kumain, at kailangan na ako muna yung mabago, ako muna yung makaintindi. At etong ginagawa ko, ginagalingan ko ito, hinuhusayan ko ito, kasi ito yung handog ko sa Diyos. See? Imagine that, brothers and sisters. Is there any transformation in our hearts? May pagbabago pa rin ba sa ating mga puso? May pagbabago pa rin ba sa ating mga characters, sa ating behavior? See, mga kapatid, tumatanda na po tayo. Marami na sa akin matatagal na. Huwag nawa tayong masumpungan na tumatandang paurong. Dapat nagpapalago po tayo, mga kapatid. Amen. The next thing, mga kapatid, is that while we are doing our ministry, kailangan makita natin ito na nakaalay ito sa mga turo ng mga apostol, mga kapatid. So dito, si Apostol Pablo,
in-introduce niya, pinakilala niya ang early form of Christian living, Christian doctrine, Christian character. Hindi po yung pagmamataas, kundi dapat nakabatay po tayo sa spiritual foundation ng ating Panginoon at ng Kanya po mga salita. So here, brothers and sisters, tuloy mo natin sa verses. Ngunit inaasahan mo na inyong mga kikilala na kami ay hindi itinakwil. Now in verse 7, ngayon, ayan na, itinadalangin namin sa Diyos na kayo huwag magsigawa ng masama. See, these people trying to not trying but questioning the calling of St. Paul. But in return, sabi ni St. Paul, nag-pray pa kami sa inyo na huwag kayong gumawa ng masama. Church, sabi po ito ng matalinong tao sa Bible, si Solomon, pag ang kaaway mo ay nadarapa, ang kaaway mo ay bumabagsak, huwag mo itong ikagalat. Amen? Kung yung kaaway natin na pinakasukdulan na, ay kailangan pa rin natin ipag-pray. Kailangan pa rin natin na kapag sila'y dadating sa mababang kalagayan, babagsak, huwag kang matutuwa, sabi ng Bible, paano ka kaya yung mga kapatid mo sa Panginoon? The best reflection of who you are is how God will treat your brother and your sister. Diyan kasi nakikita Bakit? Kung si Kristo ang salamin natin, dahil si Kristo, mga kapatid natin, ang Panginoon, ay image. Na tayo image siya ng Panginoon Kristo, ganun din yung kapwa po natin. See? Kaya makikita tayo kung sino at ano tayo, kung paano tayo nakikitungo sa mga kapatid po natin. Yan yung isa sa pinaka mabigat dito. See? Ayaw ni St. Paul na sa paglilingkod niya, ayaw ng tao ito, mga kapatid, na sa paglilingkod niya, yung kanyang mga nasasagasaan, bumagsak. Di ba? Ayaw niya, kasi ang totoo, hindi naman niya rin talaga kaaway yung mga yan. Nagkataon lang, may gusto silang patunayan, may gusto silang mga bagay nitong malaki. But at the end of the day, mga kapatid, they were all victims. See? Dahil nga, yung culture, yung background po nila, yung economic, marami pong factors, mga kapatid. So, hindi natin iaalis yung mga bagay na yun. So, ganun din sa atin bilang mga mananampalataya. Always see to it the positive or the bright side of your brother or of your sisters. Kahit na ganyan talaga yan. May mabuti pa rin yan sa puso niya din. Kaya sabi niya, nadalangin ko na huwag kayong magsigawa ng masama, hindi upang kami makakita subok, kundi upang gawin ninyo ang may karangalan. See, kahit kami may maging gaya na itinakwil. Okay? So here, as we reflect, mga kapatid, dito sa mga verses na ito, the greatest danger, Paul simply saying here, is not the external persecution. Hindi talaga yung nasa labas but it is the internal deception. Yun yung problema. It's not the external. Hindi talaga yung may masamang loob sa'yo, may mga nananakit, o kaya may sinasabi, hindi talaga yung external Hindi yung mga tao sa paligid kundi yung sa loob natin. Baka na dadaya na tayo, that's internal deception. See? Baka nadadaya na tayo sa loob po natin. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, pag ito'y pagbubulayan po natin, we have to have this honest reflection Diba? Dapat tayo marunong tayo na umamin sa mga nagawa natin hindi maganda. Kunyata, isang estudyante ko, isang klase doon, out of nowhere, biglang napasigaw yung isa, tapos biglang sumagot yung isa, nagsigawan sila. Ay, bagaman masaya, pero syempre, nasa gitna ng klase.
So hindi ko naman narinig gano'n kung yung nabanggit niya, pero parang mali eh. So, after siguro mga ilang oras, nag-chat sa akin yung bata. Sabi niya, sir, naman sinabi niya, I'm sorry sir, kasi ganito yung nangyari, sinigaw kasi yung isang classmate. Pasensya ka na sir, napasigaw din ako, nakapagsalita ako ng hindi maganda. Sir, di ko na po ulitin, pasensya ka na po. See? Yun yung sabi ko, yung pag-admit mo ng iyong kasalanan, it's more than enough na sa akin. Okay na yun. Huwag mo nakikindihin yun para mawala rin yung guilt feeling. Kasi nakikita niyo mga kapatid. Meron talagang mga tao na hindi nila nakikita na akala nila ang mga nakakatisod ay yung mga tao sa labas. Pero hindi talaga yun. Kundi yung mga bagay o yung pagkatao natin sa loob. Itong internal self-deception. Baka mamaya nadadaya ka na ng katuwiran mo. Nadadaya ka na ng philosophy mo. Nadadaya na tayo ng mga reasonings natin. Baka mamaya nadadaya na tayo ng emotions natin. And that is one of the most dangerous thing. Pag yung emotions mo ang nandadaya na sa iyo, papayag ka na sa ginagawa mo at sasang-ayon ka na sa ginagawa mo. Na i-justify mo na, okay lang yung magtampo kasi masama naman talaga ugali niya. Okay lang yung magtampo o magalit kasi hindi maganda yung ugali niya. See, that self-deception. Yan yung nakakatakot na kapatid. Naintindihan niyo po? And then, with this honest reflection, we have to reflect. Lapit tayo sa ating Panginoon. And number 4, mga kapatid, we need to be open in correction. Maraming mga Christian, di ba? Hindi sila open sa correction. Nakakapakinig lang, but at the end of the day, they have their own reasons na rin. Meron na silang mga dahilan. Kaya ako nga nagawa, kaya ako ganito. Kasi ganyan siya sa akin. No, it's not. May mga bagay sa buhay na ito, mga kapatid. Talagang hindi mo natin alam. Tutuwid tayo ng ating Panginoon in some or in many other ways. Ibibigay yun ng ating Panginoon. You have to be sensitive. Baka mamaya ang isang baka ang gagamitin sa iyo. Baka mamaya ang ka-work place mo, co-workers mo, baka mamaya classmate mo. Out of nowhere, pwedeng gumamit ang Lord. Bagamat minsan hindi nila alam yun, pero may mga masasabi yan, may mga magagawa yan, doon kanila ngayon mga kapatid. O doon ba ngayon, tinuturuan ng Diyos. But the fact here, mga kapatid, that God is using people around us, you have to be open in correction. Naiintindihan niyo po? Buhay pa kayo? Why? In the last part, mga kapatid, the gospel that St. Paul is talking to these people, naging security dapat sa kanila inwardly. But it turns out, mga kapatid, na sa labas sila nakatingin. Now, tanging ang pinag-aaralan natin ito, mapunta tayo sa kabilang banda. The gospel that we hear, the good news that is teaching before us, the good news, itong Bible na nagbibigay sa atin ng mga pagtuturo, sana it turns out naman, mga kapatid, yung changes sa ating pong internal character o internal ayun na, behavior. Okay? Now, verse 8 to 10. Here, sapagkat kami, wala nga namang magagawang laban sa katotohanan, kundi ayon sa katotohanan. Next, diba? Sapagkat kami natutuwa kung kami mahihina at kayo malalakas. At ito naman ito naman ang dinadalagan namin sa makamit bagay ng inyong pagkasaktan. Putol dito talaga ito. Dahil dito sinusulat ko ang mga bagay na ito samantala ako'y wala sa harapan upang kung nasa harapan ay wag akong gumamit ng kabaksikan. Lahat ng mabagsik ng sabi ni Amen. Yung mabagsik ng mukha. Ay
ayon sa pagmamahalaan ng binibigay sa amin ng Panginoon sa ikatitibay o hindi sa ikagigiba. Tingnan niyo po here Apostle Paul is building up or telling to these people the authority of a leader, but not to destroy these people. See? Ang ganda po sinabi niya, binigay sa amin ng authority, hindi gumamit ng kabaksikan, kundi lang ikatitibay. See? This is the beauty of leadership. Ito yung pinaka-pattern natin. Nalala niyo yung sinabi ko sa inyo, God uses sometimes authority to correct us, not to punish us, hindi punitive siya, kundi to restore us. Okay? Kasi dito, mayroon ng lisensya, si St. Paul Sinulat niya na nga lang samantala ay wala sa harapan. Bakit? Upang kung nasa harapan ay wag akong gumamit ng kabagsikan. You know what? Si St. Paul, mga kapatid, tao pa rin po yun. See? Alam niyo ito yung maganda Ito yung maayos sa paglilingkod kay St. Paul. Dahil matured siya sa kanyang pananampalataya, siya na mismo ang gumagawa ng paraan para hindi siya magkasakit kahit pa gusto niya ng manakit. Kahit na siya ni Agabyano, kailangan niya pang masunwing yung taong yun. Kahapon, mga kapatid, namili ako ng uniform, layo, sa may Bulacan. Ikot ako, then napag-isipan kong pumunta, dumaan, ilang gusto doon, nakot ako gabi. Naman ito, masina. Hindi ba? Yung sabi siya galing ako doon. Namili ako yung uniform, nakita mo yung uniform, di ba? Ikaw nga naglamay. Hindi ko ka nagsabi sa kanya, galing ako pastor doon. May pinuntahan ko yung matanda, elder. Doon yung sa mga dati sa atin, umalis. Nagkakwentuhan kami ng matanda. So, sabi niya, yung tumatak sa akin, sinabi niya. Ang sabi niya, hindi man ito exact, pero nauwi kami sa tipong pagkwentuhan na may kayo manakit, manuntok, parang gano'n. Sabi niya, kaya lang, hindi na tayo talaga gano'n Hindi na yung, kasi Kristiyano na tayo Yun yung tumatak sa akin. Di ba masarap yung salitang yun? Yung tipong, gusto ko mang magalit pero hindi ko na magawa kasi Kristiyano na ako. Di ba? Gusto ko man malakit, gusto ko man maasar, gusto ko man, alam mo, ikaw ang mali, pero hindi na yung, guys, hindi yun hindi na yun yung siya yung mali, kundi yung ikaw yung tama. Yun na yung issue Naintindihan niyo ba yun? Niliwanagin ko may taong nagkamali sa iyo. Hindi na lang yung dahil sa mali siya, kundi dahil nasa tama ka, kaya niya yung papairalan mo. Just to avoid na ikaw din ay maging biktima ng galit o puot. Kaya sabi niya, pwede lang, kaya lang, hindi na talaga pwede. Kasi Kristiyano na tayo. Yan ang mga kapatid. Minsan may ganung buhay, may ganung bagay sa buhay natin Yung ang daming nakakasal, daming nakakainis, daming mga tao, pero sarap mong konyatan. Pero hindi mo na ginagawa. Bakit? Kasi yun yung salita Kristiyano na kasi tayo, mga kapatid. Walang Kristiyano dito. At ano wala? Ano kayo? Kristiyano ba kayo? Dahil dito sinusulat ko ang mga bagay. See, Kristiyano na kasi tayo Kaya dito, kahit pa Paul has a license, because St. Paul has authority, pero hindi na pa rin ginawa yung may kabagsikan. Kundi ginawa niya yun para ng mga tao ito maging matibay. See? May mga tao talagang pagpipitisan mo May mga tao talagang mga kapatid na ayaw naman natin sabihin bobo Wala naman kasing bobo. Talagang galing Kaya sa klase na nga lang Kuha kayo ng one up crosswise. Sir, one up crosswise. Oo. Sir, ano ba one up crosswise? Oo, one up down. See?
Maraming mga ganun tao, mga kapatid. Pero kailangan ko pa rin unawain. Naintindihan niyo po? Ikaw sa ba? Salamat sa Lord. Number 1, Paul simply saying that these verses, or from these verses, the clarification of the purpose of His authority. Paul clarifies the purpose of His authority. Ito yung binigay sa akin authority ng Lord. Ito yung lagi bumabalik sa akin. Minsan may mga times, hindi naman sa pag-alo, may mga ano rin tayo, may mga sakit din o pain sa ministry. Lalo na pag may mga tupang umalis, nanghihina, may mga iyak yan eh. Pero kinocomfort ako ng Lord. At isa yan sa comfort sa akin. Hindi mo, okay lang, gaya ni Jeremiah, huwag kang umiyak, anak ng tao, ginawa mo ang parte mo. Pero mayroon talagang kirot pa rin. Pangalawa, mga kapatid, yung tipong ipapaalala sa iyo ng mga salita na hindi mo sila tupayan ng Diyos. Extension pastor ka lang, nandun naman yung care natin. Pero para uplift lang yung nararamdaman natin minsan at hindi tayo mag-isot. Actually, kagabi nangyari yun eh. Kasi bago ako matulog, umiinom ako ng gatas. Papatimpla ako kayo ngayon. Iinom ako, syempre, hindi ka muna makakatulog. Besto ka muna, isa nakaluwag, isa nakaupo. I-pray, mas magbubulay-bulay ka. May mga times doon, guys. Mga kapatid, na yun yung mga naiisip ko. Kino-comfort ako doon ng Lord. Parang bumabalik ako sa school. Okay lang yan, mag-maingay sila. Bayad ka naman eh. Parang gano'n lang. Parang lang ma-justify yung tipong, okay lang yun. Hindi naman dito para pabuhin yung mga yun eh. Tama na, na-share mo na sila. May mga tanim na sila. Time will come. Ang mahalaga, sumabot ka. Parang nagiging ka lang yun eh. Pero hindi naman. Kundi, alam mo yung tipong, time will come, mag-iiwari-walay din tayo. At least, nagawa ko yung party ko. Sabi nga yung isang mananampalataya, hindi natin alam, basta mag-iiwalay din tayo. So, it's either mag-abroad kayo sa Iran, anong problema doon, mga kapatid? O kaya, punta kayo sa Abu Dhabi, walang problema sa akin. Pag may flight na. Segwayan ko nga ng mga kapatid. Ang bigat ng nangyayari ngayon. Yung kapatid ko, 3 sila nangyayari. Si Leia, si Aisa, si Irene, yung 2 kong bayan. 5 sila mga kapatid. Dahil yung 2 anak ni Aisa, 7. Di ba binanatan yung Kuwait? Nandun, saan mo si Tita Leia mo? Kuwait, tsaka si Irene, kasasawa niya. Si Aisa nasa Abu Dhabi yata. Saan Tita Aisa mo? Sa Dubai. Nasa Dubai. Tapos sinisend nila yung mga videos sa amin. Lumilipad si Babaw nila yung mga misa. Yung mga kuwasa nga, dyan lang halos sa consulate, nabibidyoan, yung mga kasama. Kitang-kita talaga. Inang-kita. Ito ayos ha, ingatan kayo ng Diyos dyan. Ngayon, bago ako nag-preach, tinitingnan ko. Sabi ni Eileen yata, mag-isa, ang ingay ngayon dito. Tumunog yung sirena tapos pinakita yung mga missile na gagamitin ng interest yata. Pinakita, kinuha nun eh. Andun lang sa kanila, malapit eh. Yung nga iniisip ko, prayer ko na lang, wag malobat yung missile ng Iran eh. Iran na target minsan yung base militar ng Amerika. Dadaan sa kanila, nalobat, bumagsak sa kanila. Yun na lang ang prayer natin. Kaya huwag ka manulobat sa paglilingkod, ha? Baka lumipat dito yung missile ng Iran. Anyway, mga kapatid, isa yan sa mga tanda sa last days. Ang bigat ng last days, kaya nyo ganyan. At trend. Ngayon pa nga lang, may pagano. Dahil na, ilang araw pa lang, ang taas na kagad ng gasolina. Tumalo na kagad. See? Taas kagad. So, tuloy lang din tayo sa paglilingkod. Kaya nag-pray ako sa Lord, baka sa giveaway ko yung last days
sa linggo, bagaman tayo may tema ng moving up, ipag-pray natin sa Lord, kasi talagang crucial itong last days na ito eh. Napakatindi rin nangyayari mga kapatid. Habang ang Pilipinas nag-aaway kung iimbit si Sara, magbobotohan, yung mundo gulo-gulo eh, no? See? Ang gulo talaga. Salamat meron tayong Diyos na kahit na ano yung nangyayari sa atin, kunin man tayo ng Lord, dumating man ng ganito, at least, nasa safe place, nasa safe zone tayo, nasa presence tayo ng Lord. Who knows, mga kapatid? Who knows? Ang China, narinig ko kanina sa news, nagsalita na kinokondem nila ang pag-atake ng Israel at saka Amerika. See? Ano na yun? Ang trend na yun. Ang supplier ng mga weapons ng China, alam ko, Iran. O vice versa. Hindi matandaan. Eh, malakas na isa nila nakamuli. Russia. Imagine. Kaya hindi na po nagbibiro yung panahon ngayon. Kaya tayo, hindi lang mo naman mananampalataya, o yung naseguyan mo lang naman, we have to understand the purpose of our calling, the purpose of your authority. Okay? So here, the authority that the Lord gave to Apostle Paul is not to, what do you call this? To tear down, but to build up every Christian. Yan talaga mga kapatid. Mayroon kasi mga tao na alam mo yun yung reklamo ng isang pastor na kaibigan ko. Sabi niya, Pastor, problema kasi dito sa church. Yung pastor namin, dito sa sino. Yung hirap ka, pagod ka na, imbis na makakakuha mo ng lakas, kaya lang, babanatan ka pa eh. See? Ramdam daw talaga nila. Sabi ko, hindi ko alam. Pero ito yung turo ng Bible. Na ang bawat pananampalataya na ginagamit, nandito tayo mga kapatid, first and foremost, para tulungan silang mga mahihina. Tulungan at alalayan sila. Hindi para ibagsak. Kailangan natin sila i-build up. Kayo, mga naglilingkod sa Lord, halos mga leaders na yun. Inaaral natin ito, mga kapatid. Hindi para sabihin, kami nakakadalo ng Miyerkules, ikaw hindi. Hindi, mga kapatid. Dapat ayanin natin sila. Tulungan po natin sila. Encourage natin sila. Umamin talaga Sunday. Umamin talaga sila kapag may mga pag-aaral, may mga trainings. Tayo is to build up, not to tear down these people. Now, we have here, mga kapatid, the purpose or the redemptive purpose. Bakit ganyan? Kasi dito nagre-reflect yung character ng ating Panginoon. Sabi ko sa inyo kanina, kagaya sa church, sa reflection po natin, is na every discipline na ginagawa natin, every teaching sa mga nahihirapan, nagpapagod, tandaan niyo palagi mga kapatid, is to restore these people, not to humiliate. Hindi para sila ay pabagsakin, mahirap. Dito hindi yung ginawa ni Paul. See, kahit siya yung pinapahiya, hindi niya po binantiyan ng masama. Hindi niya na binaliwala eh. Bagamat itong mga tao ito, siguro may talagang sariling agenda o galing ka kay St. Paul, pero kung gagawin ni St. Paul yung ginagawa nila sa kanya, ano na lang pagkakaiba nila? See? Wala na. Kaya nga may tama eh. May dapat tayong sundan. Kasi yun yung nararata. Naintindihan niyo po? See? Kaya naalala niyo yung sinabi ko sa iyo, pinag-iral dito ni St. Paul yung katotohanan at saka yung kanyang pag-ibig. Yung katotohanan at saka yung pag-ibig. Naalala niyo yun? Truth without love is empty. Wala talagang laman yun. Kahit magaling kang magsalita, pag walang pag-ibig yun. And love without truth is misguided. Totoo yun, mga kapatid. Kahit na mahal mo sila, bagamat yan, mahal mo si Paul.
baka mamaya yung pag-ibig na yun ay mauwitin sa kamalian, mamimisguide din si St. Paul. Kaya pinagsama niya yung katotohanan at pag-ibig. Now, this two, ano ba tawag yan? Adjective ba yun? Ay, hindi. Ano ba ang two? Check. Sino magaling siya? Noun. Pwede ito sa noun, eh. Hindi siya pronoun, eh. Okay? Kung ano ka mang truth, kung ano ka mang love. Ibig sabihin, si parable yan, mga kapatid, when it comes to correction. See? Tandaan nyo yun, ha? When it comes to correction, when it comes to building up, when it comes to disciplinary, when it comes to encourage people, lagyan nyo ng dalawang bagay lagi. Truth and love. May ba kayo? Naiintindihan niyo ba yung ating pinag-aaralan? Actually, isa ko sa gusto kong topic. Maganda tong topic. At diba? Wala, pinatawag lang kita. Okay, verse 11 tayo. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, paalam na. Ayan yung maganda. Ano sabi niya? Magpakasakdal kayo. Iba tayo. Hanggang anong verse na tayo ba? Last na yan, no? Hanggang 14. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, parang kulang. Yun. Farewell, paalam na. Become complete, be of good comfort, with one mind, live in peace, and the God of love and peace will be with you. So, punta muna tayo sa verse 11. So, this is a call, ano tawag dito? To maturity. A call to maturity and a call to unity. Okay? So, tinatawag niya na, you have to be mature in serving the Lord our God. But in connection with maturity, kailangan din natin ng unity. Okay? Ano sabi niya? Sa katapos-tapusan, mga kapatid. Hindi niya in-isolate. Hindi niya sinabi, sa katapos-tapusan, yung mga nag-iimig, kayo lang yung aking mga kapatid. Yung mga nagtatights, kayo lang yung aking mga kapatid. Hindi po. Bakit kanya? Unang lesson, mga kapatid, tingnan nyo. Bago tayo sa paalam na. Katapos-tapusan, mga kapatid. Bagamat meron sila o meron mga taong disgusto sa kanya, tinawag niya pa rin isa lang tayo. Nakita niyo yung ganda nito. Sa loob kasi ng church, may mga bagay hindi tayo magkakasundo talaga. Naintindihan niyo ba yun? Pwede sa'yo maganda ang kulay. Pero sa katabi mo, hindi maganda. Maganda sa kanya ang green. Ako gusto, kahit hindi pag gumagawa akong PowerPoint, laging may green. Laging may gusto ko makulay. Yung iba naman gusto dalawang kulay lang. Puti, simple lang. Yung iba naman, okay na. Yung iba naman, sobrang colorful. Kaya kung pala hindi tayo magkakasunod. Pero hindi tayo magkakaaway. Simple lang yung sasabihin ni St. Paul. Kahit hindi nyo kasundo, o kahit may mga hindi tayo parehas sa ilang bagay sa buhay na ito, it doesn't mean na tayo magkakaaway. Tandaan niyo po yun, mga kapatid. Hindi lahat kakain ng sibuyas. Hindi lahat kakain ng kamatis. Ang mahalaga doon, magtanggapan tayo sa isa't isa. Amen? Hindi na mo kalay. Okay ka lang. See? Ako gusto ko magpakulay ng ganyan. Kailan ba ako pala yan? Sa bakasyon na. Bakasyon na. Seryoso. Konti lang.
Pag di mo lang po. Ganyang kulay ha. Ba't natatawa ka? See? Pag nagpakulay ako yung labis ng tataas ng kilay. Na kanyang trip yan eh. Ang dito, hindi mo talaga, hindi porket hindi mo kaparehas ng pag-iisip, ay magkaaway kayo. Sana laging makarating tayo sa ganong kaisipan. Huwag mo siyang pag-iisipan na, ay, ang laki naman ito. Wag. Kasi malay mo, gusto niya yung magkaiba yung kulay ng chinelas. Wala akong gagawa doon. Gusto niya, ang nakalagay ng kulay, brown, di mo dilaw. Wala akong magagawa doon eh. Basta tayo magkakapatid. Hayaan mo isa-isang budi yan. Yung mga tipong, di ba, pag nilapitan mo, kumusta ka na, tawag sa'yo, kumusta ka, tapos di mo. Pinag-iisipan mo na kagad, pinumustok, di mo na mamamusin. Huwag mo nang pag-isipan ng gano'n. Malay mo, may iniisip lang yun. Yun lang ang ilagay mo. O kaya, dinaanan ka. Alam mo niya yung tao niya, ako ganyan eh. Ginaganyan yun eh. Huwag na. May alam niya may mga taong gano'n. Ako may mga kasama akong gano'n, mga kapatid eh. Yung pag nakikita mo siya, napaka-istabero. Pero pag kinausap mo, napakasarap kausap. Pag binati mo, magandang araw po. Good morning, ma'am. Good morning. Pero kung ano, no? May mga gano'n talagang tao. Wala kang gagawa doon. Huwag mong itulit lahat ng tao sa sarili mo. Naintindihan niyo? Hindi mo lang katulad, nag-iisa ka lang yung ganyan eh. Mahirap kung dalawa pa kayong maging ganyan eh. Nagunaw na mundo. See? Kaya sabi niyo mga kapatid, in-address niya yung salitang mga kapatid. It is just simply saying, we have to accept each other. Diba? May mga nagpupuri para sila, ang tawag ng iba dyan, white Christian church. Alam niyo yung mga white Christian church? Napanood ko kanina sa YouTube. Piano. For God so loved the world. Napakamalumanan. Meron naman daw mga black Christian. Hallelujah! Mga ganun. Praise the Lord! For God so loved the world! Alam niyo po, ako'y marami na pong napuntahan mga fellowship. Iba-iba po talaga. Lalo na yung grupo ko ngayon, halo-halo. Ito yung napansin ko mga kapatid. May mga grupo talaga. May mga grupo doon, nagkaroon ng sinaras ng pakilang. Basta sila, pag ayaw nila yun, yung iba umaalis. They isolated themselves. Hindi namin gusto yan. Hindi sa Bible. Hindi sila lumaki sa kagaya ninyo. Tayo, Pentecostal eh. Hindi ko na nga ito pinapractice gana yung mga ano kasi. Pero ibabalik natin yung kasi nakikita ko maraming tinatamad eh. Yung mga sinaunang mga Kristiyano sa atin, mga kapatid, umbusan talaga ng boses yun. Gumugulong mag-preach, binubuhat ang pulpito, ng potyo. Hindi ko lang ito mabuhat eh. Mabigat ito eh. Pero gano'n mag-preach yung mga yun para walang natutulong. See? Ang gawin natin. Di ba, next? Hindi yan. Hindi. Balik ko. Mamaya nihangitan. Paalam na. Sabi ni St. Paul. Nabigay siya ng isang magandang instruction. Okay na ito? Alam mo yung tipong Eva, makinig kayo. Alam mo yung konti na lang ang ating mga buhay at napakisilan ng mundo ng panahon binigay sa atin ng Diyos para maglingkod sa Kanya, pinagsama-sama tayo. Dapat sinasamantala natin yan sa mga mabubuting mga pagsasama-sama. Naintindihan niyo ba yun? Alam niyo, ilang taon na lang, mamamatay na tayo. Siguro, yung mga iba dito nasa 60 na, hindi na kaya buti ng 30 years, hindi kaya buti ng 50 years na lang, wala na. Yung mga bata, pwede pa.
Scarbero, 60 ka na, di ba? 63? 64 po. 64. Mahirap naman kung umabot pa siyang 50 years. Alam niyo yun, ito lang yung binigay sa atin ng Diyos. Yung tipong, ang iksi na lang ng panahon natin magsasama-sama, mga kapatid. Tapos iubusin pa ba natin sa mga sama ng loob? Uubusin pa ba natin sa mga tampuhan? Uubusin pa ba natin sa mga hinanakit, galit? Wow! Sayang! Parang umatin ka ng party, no? Kasiyahan, birthday party. Tapos pagkain mo, yung kutsara may star margarine. Sinira na. Yung pero yung pwede mo naman palitan yung kutsara. But that's immature. See? Kaya sabi ni St. Paul paalam na, nakita niyo yung wisdom na ginamit niya? Ang galing ng wisdom ng salitang paalam na, minumulat niya yung mga tao ito. Kayo naman, minsan na nga lang tayo magkikita-kita, hawayin niyo pa ako. Minsan na nga lang tayo nagmi-ministry. Imagine niyo paglabas natin dito, nahuli tayo, papatayin tayo. Ikukulong tayo, pahihirapan tayo. Tapos ngayon, ako alis na ako. Hindi na tayo man magkita-kita. Manong man lang, pag nag-iwalay tayo, masaya rin natin mga pag-iwalay kasi naglilingkod tayo sa Diyos. Naintindihan niyo ba yun? Close up check. Naintindihan niyo ba yun? Napakasimple lang. Kaya sabi ni St. Paul, ang galing ng wisdom niya. Para rin maramdaman nila. Malaman mo rin. Pangalawa, mga kapatid, minsan ito yung nakakalungkot eh. Minsan nakikita natin ang halaga ng isang tao kapag umalis na siya. Yung masasabi mong sayang. See? Hanggat pwede mong yakapin ang kapatid mo, hanggat pwede mong kausapin, hanggat pwede mong utangan, ayaw na. Hanggat pwede mong kakwentuhan. Kasi magpapaalaman lang tayo, hindi mo alam kung kailan eh. Sa ayaw mo sa gusto. Kaya medyo yung last part nito, dramatic talaga eh. See? Yun na. Mas ang bigat pa ng bilin niya. Magpakasakdal kayo. See? Magpakasakdal kayo. Ibig sabihin, you have to live holy na mag-ginamit dito. Yan o, complete. Maging kompleto kayo. Ayusin nyo naman. Ayusin natin. Pangalawa, tanda na tayo. Masarap ba yung ginamit niya? So, holy here, anong desire niya? Yun nga, maturity, reconciliation, ano ba? Ito. Mga aliw kayo. Hindi ba naiisip yan? Ano yung mga aliw kayo? Tindihan niyo ba yun? Be of good comfort. Konti na lang. Huwag mo na mabusin sa stress. Sarili mo. Kanina, yung mga bata, uso kasi doon yung ano sa amin. Matatalin yung bata, Rubik's. Ginagano na. Paturo na ako kaya marunong na ako. Kalahati lang. Hindi ko pinubuo. Nasabi niya sa akin, ganito lang yan, share. Dahil lang, hindi mo mabuo eh. So, kanina yung bata ko sa ibaba, ginagano niya, nag-iisap. Sabi ko, ay, gagawin niya. Dahil siya, stress reliever ko ito. Nagtaw ka na. Doon mo 14, stress. Stress. Paano pa kaya? O 60 ka na. Stress. Alimig niyo na yung sarili ninyo, guys. Huwag na kayo mamuhay, huwag na natin hayaan na nakawin ka ng kaaway ang mga ligaya, ang mga saya sa paglilingkod natin sa uling mga araw na ito. Nagkaisa kayo ng pag-iisip. Sa ito, naman, magkaisang pag-iisip. One mind. Isa lang naman talagang pinapabiyahe sa atin ng Lord dito. Alam niyo kung ano? Mga luluwa tayo.
Panginoong Yesu Cristo. Sabi nung isang nabasa ko, we're all in the same boat. Sabi niya, no. We're all in the same ocean. See? Wala tayo sa isang bangka, kanya-kanya na ng bangka. Isa lang yung ating dagat na nilalakbayan. Kanya-kanya tayong bangka. Isa lang yung dagat na nilalakbayan natin. Magkaisa tayo. Bakit? Kasi pag umampas ng malakas na alon, walang sisinuhin yung alon niya. Lahat ng bangkang tatamaan niya, hindi niya i-respetuhin. Ganun ang pagsubok, ganun ang problema, ganun minsan ang kaaway. Tayo magkakasama sa biyahe nito, mga kapatid. Kaisa tayo ng pag-iisip. Amen? Mga buhay kayo sa kapayapaan. Yan, no? Church, before we rest in peace, let's live in peace. Naiintindihan niyo ba yun? Ngayon lang pumasok yun. Naisip ko lang yung rest in peace. So, lagyan na lang natin yun. From Pastor Noel, before rest in peace will arrive. Amen. Lagyan nyo na lang. Diba? Bago ka umayapa, mamuhay ka muna ng payapa. So, ngayon, before you rest in peace, you live in peace. Mas maganda gawin natin ganito. Before you live in peace, L-E-A-V-E, you have to live, L-I-V-E, in peace. Ang madali na lang yan. Pero kung mas maganda yung rest in peace, sino gusto na ng rest in peace? At yung Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sasa inyo. Tapusin namin natin ba? Ayan, matindi yan. Magbatian yung isa't isa sa inyo ng banal na halik. Hindi na natin ito ginagawa. Depende daw sino hahalik. Hindi gumagawa ko yan eh. Kaya ang mga halik ngayon, hindi talaga banal eh. Kartal mga halik ngayon. Isang church, iba kunento ko sa inyo. Tuwing uwi ang dumadami yung miyembro, mga tambay sa labas, mga lalaki. Siya, pastor, okay, magbatian tayo, mahal na halik. Pasok na yung mga tambay. Yung magaganda yung mga yun. Talagang hinahalikan eh. Kaya lang hindi ba na yung halik niya? Ito yung customary nila mga kapatid. Customary. Ano yung customary? Kinakagabi lang nila yun. Tsaka lalaki sa lalaki, ito yung weso-weso. Normal din sa kanila. Actually, meron din talaga yung hinahalikan. Kasi wala naman sa kanila yun eh. Tsaka ang mga babae, may belo yun eh, mga babae. May kanya-kanyang asawa yun. Isolated sila, hindi sila sumasali sa ganun. Kaya kamusap dito ni St. Paul, siya sabihin niya, mga lalaki. Pero siyempre, kayo mga lalaki, hindi magpapatian yan eh. Diba? Depende na lang kung may kumigay na. So let's try, Pastor. Binabati kayo ng lahat ng mga banal. See? Yan yung chapter 13 ng book of 2 Corinthians. Anong ulaman nito mga kapatid? What we call cruciform authority. Ano yung cruciform? From crucifixion of the Lord Jesus Christ is shown how authority will be done. How authority will be, ano tawag yan? Yung authority ay ano tawag dito? Ilalagay mo, ibibistow mo. Ganun daw dapat. Bago mo ibigay yung malalim ng otoridad o kung ano mang form of authority, tingnan mo muna si Lord sa cross of Calvary. Then the next one, mga kapatid, yung tinatawag na check your spirituality, your spiritual authenticity. Examine first yourselves bago tayo mag-criticize ng iba. Then as God within us, tayo naman po mga kapatid, mabuhay ko may disiplina with that redemption. In the last part mga kapatid, kailangan natin mabuhay na banal, payapa. So, sama-sama po tayo
natawag tayo na communal holiness or communal sanctification. So, isa lang in-preach, isa lang sinasabi, isa lang ang mensahe. I hope lahat tayo mga kapatid ay isa lang yun ang pagtanggap. Binabati ko kayo. Tayo. Before we begin, mga kapatid, let's practice this. Gawin natin kung gusto mo sa Diyos. Wala naman kapatid. So, yung katabi mo, ipag-pray mo yan. Then after you pray, siguro mga 1 minute, oras ka naman. Yung kabila naman, ay ipag-pray mo. So, kung sino yung mga nasa kaliwa mo, yung pray mo, sino nasa kanan, ano po, mga kapatid. So, bago po tayo matapos. Okay? So, sa akin si Brian, si Kay. Okay? So, magandang kayo dyan. Pag-pray nyo. Kung nasa gitna kayo, mali, na. So, kung nandiyan ka sa dulong edge, yung opposite. Yung nandun naman sa dulo, di ko alam kung pag-pray nyo dyan eh. Okay? So, bahala na kayo. Ganap na lang kayo dyan. Okay? So, sige po. Pray kayo. Pray na rin po. Salamat po Diyos. Sa gabi nito, salamat po. Mabiyaya. Bumbay, binigay niyo po sa amin. Thank you, dear God. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming kapatid. Mr. Val, tuloy niyo po siyang laing. Tuloy niyo po siyang palakasin. Tuloy niyo po siyang bigyan ng tiyaya. Panginoon, tuloy niyo po siyang ingatan sa kanya pong pag-aaral, pamilya niya. Bless mo po, Lord, ang kanyang buhay. Pray my younger sister. Panginoon, gamit po siya sa ministry. Dalangin ko, Diyos, maging matibay po siya. Alam po, Panginoon, bilang isang kabataan, atin po siya ng kaway. That's why I'm praying for her. Protect her, Panginoon, with your holy blood. Increase her faith, Panginoon. Kaya po bahala po sa kanya. Salamat po, Diyos, dahil kasama ko siya sa paglilingkod. Salamat po, Panginoon. Kasama ko siya, Panginoon, sa pagmiministeryo. Kaya, Panginoon, kabataan ito, may magandang plano para po sa kanya. Bless me po siya, Panginoon. Salamat, Lord. I pray all of these things, Lord, in the name of God, in Jesus' name. Sa kaliwa ko, Panginoon, si Brother Ken, dahil po siya, kaya na po, Lord, ang bahala sa kanya, sa kanyang mga pinagdadaanan sa school. Bless po siya. Pray financially, emotionally, spiritual niya, Lord. Pagtibayin niyo po. She is new in the fellowship. Gawin po siya matured, Panginoon, sa pananampalataya. Huwag po siyang pababayaan. Ano man, Lord, ang desire ng kanyang puso, if it is according to your will, I pray, Lord, grant his will, Panginoon. Grant his request, Panginoon. Pray, bigyan niyo rin po siyang mag-iingat sa kanyang pagbiyahe, sa kanyang aral, sa pagpasok, pamilya niya, alay niyo po, iligtas po noon. Salamat po, God. Ako po siyang tinataas sa inyong mundo. Nagdakila po namin, Panginoon, ng mabuti niyo po. Thank you, dear God. Sige, mga kapatid, nag-pray mo siya. Sa kabila naman, pag-pray mo, huwag kang mahiya. Sa magsalita ka, sabihin mo talaga, marinig niya. Ikaw din, yung isa, pray ka rin para lahat tayo na manalangin. Salamat sa iyo, Diyos. Pinupuli ka po namin sa gabi nito. Tunay kang mabuti, Panginoon, sa aming buhay. Thank you so much, dear God. Salamat sa fellowship. I pray, Lord, on my left, mga kapatiran na nandito, Panginoon, bless po sila, Ama. Hindi po sila magpabayaan. Nalay ko kanilang mga pinagdadaanan. Nalay ko, Diyos, maging matiwasay at maayos. I pray on my right, Panginoon, na nag-ministry, mga ginagamit din po, mga kapatid po ito, bless din po sila, Panginoon. Nalay ko, Diyos, ang meron pong gabay at pagnubay, gabay at pag-iingat sa mga trabaho na ibang sa bahay, sa mga pag-aaral. Nalay ko, Diyos, ang inyo po pagsama sa bawat isa. Tinataas po namin. Thank you so much, dear God. Salamat po sa fellowship. Salamat po sa iyong salita. Pinanakilan po namin sa may ngalan niyo in Jesus' name. Amen. Amen. So, practicing niya yan, ay nalalaman natin.